Naging abala si Pangulong Aquino sa pamumuno sa selebrasyon ng anibersaryo ng EDSA People Power Revolution ngayong araw na ito. Isa sa mga okasyong kanyang dinaluhan ay ang Salo-Salubungan. Alamin natin kay Rocky Ignacio kung ano ang nakapaloob sa Salo-Salubungan live mula sa Palasyo ng Malacanang. Maraming salamat, Attorney Mark. Naging payo nga ni Pangulong Aquino sa mga kabataan pag-ingatan ang mabuting pamana para sa mabuting pamumuhay. Yan nga naging payo ni Pangulong Aquino sa kauna-unahang Salo-Salubungan na ginap dito sa Kalayaang Grounds. Naging makasaysayang kasi ang salubungan sa EDSA kung saan pagkatapos dyan nagtungo dito sa kalayaan ng taong bayan na nagsimula ng pagbabalik ng demokrasya sa bansa. Hinikayat ni Pangulo Aquino lahat ng kabataan na ingatan ang pamana ng mabuting pamumuhay na dala ng mapayapang EDSA People Revolution. Nakisalumuhan Pangulo sa ginanap na tatak EDSA Salo-Salubungan Pambata sa Kalayaang Grounds sa Malacanang. Minsan ang sinabi ng tatay ko, the ball is now in your hands. Ipinapasa niya sa akin ang pagkakataon para magdesisyon at gawin kung ano ang tama. Ngayon naman, turno kong sabihin sa inyo, nasa kamay na ninyo ang kakayahan na gawin ang tama at iwasan ang mali. Umaasa akong magpapakabait kayo at iingatan ninyo ang ipapamana naming malayang pamumuhay. Bilang mga responsableng kabataan, alam kong hindi kayo mandaraya sa mga test. Tiwala akong hindi kayo mananahimik na lang kapag may nakita kayong mali. Alam kong tutulungan ninyo ang kapwa ninyong nangangailangan. Dahil kapag pinairal ninyo ang mabuting asal, sigurado mas magandang buhay ang naghihintay sa inyo sa inaharap. Mahigit 1,000 bata mula sa iba't ibang bahay ang puna ng lumahok sa kauna-unahang Salo-Salubungan. Kung ang EDSA mayroong makasaysayang salubungan matapos mapatalsik sa pwesto, si dating Pangulong Ferdinand Marcos, dito pagsasalo pagkain at paghahatid ng mga kwento ng kabutihang asal ang ipinagkaloob. Ayon sa Pangulo, sisikapin ng pamahalaan na hindi na maulit pang muli ang pangungot na dala ng batas militar. 12 taong gulang pa lamang ang Pangulo nang maranasan ng kanyang pamilya ang lupit ng martial law. Matagal na dinanas ng maraming Pilipino ang pagpapahirap at panloloko ng batas militar. Dumating sa punto na hindi na natin kinayang tiisin pa ang sumusobra ng pang-abuso ni Ginoong Marcos. Nagdesisyon ang milyon-milyong mga Pilipino, mga pare, madre, pulis, sundalo, estudyante at maraming sibilyan na dapat nang alisin ang nagpapahirap sa bayan. Sa loob ng 4 na araw ng pagdarasal, paninindigan at pagsasama-sama sa EDSA, tahimik at mapayapang nagwakas ang pakikipaglaban sa diktadorya. Ngayon, ngang nagtagumpay na tayo at malaya sa diktador, inaasahan namin na kayong mga kabataan, pati na ang susunod na henerasyon na gawin ang tama sa lahat ng oras. Nakapaloob sa Human Rights Victims Reparation and Recognition Act ang pagbuo ng Human Rights Victims Memorial Commission kung bahagi ng aralin ng mga estudyante ang kalupitan ng batas militar sa bansa. Nauna nang sinabi ni Commissioner Millie Calayco na EDSA People Power Commission na hindi maaaring isang tabi sa selebrasyon ng mga kabataan dahil silang magpapatuloy na mabuting pamumuhay ng bansa. Samantala, Attorney Mark, katatapos lamang ng Salo-Salubungan event dito sa Kalayaang Grounds kung saan naging bisita rin ang International Children's Peace Prize awardee na si Cres Valdez, kung saan sinabi niya na isa sa diwa niya o magiging inspirasyon niya ang tunay na diwa ng kauna-unahang EDSA People Power Revolution. At yan po ang ating pag-uulat mula dito sa Malacanang sa tulong ng RTVM. Ako po si Rocky Ignacio para sa Telebisyon ng Bayan.